Hello po sa inyong lahat mga crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Baby Bonk. Isa po itong requested na technical analysis mula po sa ating ka-crypto rito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, umpisahan po natin dito kay CoinMarketCap. Ayan po siya, si Baby Bonk. Ayan, medyo bumagsak po siya ng 4.20% nitong nakalipas na araw. Meron po siyang market cap na $35.46 million at ang kanyang trading volume ay $9.86 million. Siya po ay gumagamit ng BNB Smart Chain, BEP20 po siya. At audited po siya ng CertiK. Last audit po niya ay nung January 9, 2024. Ito po yung kanilang X account. Meron po silang 16.3k na followers. At ito po yung kanilang website. Ayan, mukhang napakaganda naman po ng kanilang pagkakagawa dito sa kanilang website. Ayan po yung kanilang contract. Ayan. Why Baby Bonk. Ayan, audited po siya. Ito po yung kanilang roadmap. Nandito na po tayo sa phase 3. Yan, KuCoin listing, Bybit listing, OKX listing, NFT promo drops. Ayan. Kung sakaling nalista po siya sa mga exchanges na ito, ay siguradong magkakaroon ito ng positive impact. Ayan, nasa phase 3 na po tayo rito. At base po sa aking mga nabasa rito tungkol dito kay Baby Bonk ay unahin po muna natin sa magagandang part na aking napag-alaman dito. Kung saan ay unang-una ay meron po siyang malakas na community. Ayan, binubuo po ito ng mga passionate o yung talagang todo suporta na mga community. At maliban po rito ay meron po talagang engagement, talagang nag-uusap or nag-i-interact po ang community ni Baby Bonk. Kaya masasabi po nating yan ang kanilang malakas na community ay isa po itong driving force or key driver para sa meme coin na ito. At ito po yung parang nagdudulot ng positive sentiment para tuloy-tuloy lamang po yung paglago nitong si Baby Bonk. At maliban po rito, maliban po sa pagkakaroon ng strong community ay meron pong appeal. Yan, may appeal itong si meme coin. Talagang nagugustuhan po ng maraming tao rito. Ayan, yung kanyang dahil isa po siyang dog theme ay marami po talagang mga tao ang mga dog lovers. Ayan, kaya karamihan po sa mga meme coin na talagang sumisikat ay yung mga may kaugnayan po sa aso. Yung gumagamit po sila ng tema na aso. Katulad nitong si Baby Bonk. Naka-attract daw po siya ng mas maraming mga audience or mga interesadong investors dito. At dahil dito ay ito po yung parang naging sanhi para magkaroon siya ng adoption or lumawak yung kanyang adoption. At maliban po sa kanyang appeal, ay meron din po siyang GameFi integration. Meron po siyang Bonk Royal. Ayan, meron po rito yan. Saan ba yun yung kanilang Bonk Royal? Ayan po. Ayan. At saka meron din silang mga NFT based na game. Meron po silang play to earn dito. Naglalaro ka ay pwede ka pang kumita. Play to earn element. Meron siyang expansion sa kanyang mga utility. Nagkakaroon po ng expansion sa kanyang utility. Ngayon ay hindi lamang po siya isang meme coin.
Yan, sapagkat meron na po siyang NFT. Yan, meron po siyang mga game. Yan, play to earn game. Yan nga. Kaya parang nagsisilbi na rin ito na kanyang matibay na foundation. At ayan, maliban po dyan ay meron na ring mga development efforts. Yan, na makikita natin kung saan ay yung kanilang team developers ay napaka-active nila. Kung saan ay meron naman po silang mga patuloy na inilalabas na plano. Katulad po ng exchange listing at pakikipag-partnership. Yan, or pagkakalap ng mga partnerships. Kaya talagang nagpapakita ito na meron po talagang ambisyon ang Baby Bonk para po sa long term na paglago nito. Kaya ayan, ganyan po katindi itong si Baby Bonk. Ayan, kaya mukhang may potential naman po talaga siya. Ngayon ay yung parang nakikita ko lamang na risky side nito ay yan nga, bagong-bago siya. Siya ay na-launch lamang nitong taong 2023. Kaya kung ikaw-kumpara po natin sa ibang mga cryptocurrencies or ibang mga meme coin na matagal nang nag-i-exist, ay ayan, kukunti pa lamang or maiksi pa lamang yung kanyang track record. Kaya dahil dito ay syempre parang hindi pa niya napapatunayan talaga. Maski gaano pa kaganda yung kanyang plano, pero kung maiksi lamang po yung kanyang track record ay ayan, hindi pa po niya talaga napapatunayan kung talagang meron ba talaga siyang ibubuga. Hindi po tulad ng mga well-established na mga meme coin na kilalang kilala po natin na talagang nandyan na po talaga sila at talagang magtatagal sila. At saka yan, maliban po rito sa pagiging bagong meme coin ay siya po ay pwedeng makaranas ng volatility. Yan, yung mga pag sinabi po nating volatility ay pwedeng makaranas yung kanyang presyo ng price swing. Yan, pwedeng tumaas ng napakabilis. Yan, at syempre kung pag tumaas ng napakabilis at isa po tayong investor dito ay syempre matutuwa tayo. Pero pwede na rin pong kabaliktaran yung mangyari dito. Pwedeng bubagsak na rin ng napakalaki. At yan po yung nakakatakot na pwedeng mangyari rito. At ngayon ay maliban po rito ay limitado pa lamang yung kanyang mga functionalities. Kasi yan nga, bagong-bago pa lamang siya at hindi pa gaanong nadidevelop. Kailangan po talaga na dumaan siya ng panahon para yung mga team developers nito ay ayan, ma-improve ito at talagang ma-develop. Kaya yan yung kanilang Bonk Royal ay parang isa lamang po itong umpisa patungo sa utility or pagkakaroon ng utility nitong si Baby Bonk. Kaya ayan, parang nag-uumpisa pa lamang sila, kaya limitado pa lamang yung kanyang use case. At ayan, sa kabuuan masasabi ko naman na may promising naman po, isang promising or may potential naman po talaga itong si Baby Bonk. Ayan, kung saan ay gaya ng sinabi ko kanina ay meron po siyang malakas na foundation na nagmumula sa kanyang community at syempre yung development team nito na may magandang plano or roadmap. At maliban dito ay ayan, meron po silang kamakailang na i-launch na game na nagbibigay sa utility nito. Yan, yun nga lang at kailangan po nating tandaan na isa po itong bagong meme coin at posibleng makaranas ito ng yung kanyang presyo ay posibleng makaranas ng volatility. Kaya ayan, kung interesado po kayong mag-invest dito kay Baby Bonk ay ayan, kailangan pa rin ninyo, yung aking payo rito ay kailangan pa ninyo na magsagawa ng inyong sariling research or do your own research. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.